panganay ko kasi nakakulong po ako. Niyakap ko yan ako, yung ako naliyak, anak ko mo gawin niya lalaya dito at may paglabas ko dito. At lagi habang po yan sa nation mo, meron pang iba mga kasama sa mga nagpagtiwala tayo sa Panginoon. Wala na yan naman ang Panginoon dito. Nandito po yan ako. Pero pabalik ako ng brigada, nagkasala po ako. Muli ang nagkasala sa Lord, pabalik ako ng brigada. Sabi ko, sorry po, Panginoon, pero hindi ko nangangako siya. Sinabi ko na mga oras niya, na kapag lumaya ako dito, sabi ko, papatayin ko asawa. Pero hindi pinahintulutan ng Diyos sa buhay ko. Dahil ito po promise niya. Philippians chapter 1, verse 6, na ang lahat ng nampisa ko siya tatapusin ko to, sabi ng Panginoon. Namanghapo ako sa Lord. Habang buhay ko ang sentensya ko. Isip ko, doon ako tatanda, doon ako mamamatay. Alam niyo, 25 anyos po ako nung nakulong ako, lumaya po ako, 43 anyos po ako. 18 taon ako sa Pilipin na walang kasalanan. Tapos isang mata, pati pamilya ko nasira, nawala. Gaya niya. Vacation na talabas na. December 1997, nagpaalam ang asawa ko. Grabe. Wala pa ng taon eh. Ganun man na nangyari sa akin, nagpatuloy ako sa Panginoon. Umaatan ako ng Bible study, maraming Bible study sa Panginoon, maraming gawain every Saturday. Wala kaming dalaw ng Sabado, pero maraming church na pumapasok din sa Bible Church. Dumadalo po ako, alam mo, may schedule ng churches dyan. Dumadalo po ako sa gawain ng Panginoon. Nagpatuloy na ako sa Lord, December 97 ng paalam ng work ko, wala pang isang taon. September of 1998, dumating po ang release order ko. Tinawagan ako ng laya. Sige po, palakpakan ng Lord. Amen. Thank you, Lord. Pero nung dumating yung laya ko, yung release order ko, nabaligtad naman lahat sa buhay ko, hindi ko nang lumaya. Natatakot po siya kung makalabas. Sabi ko, Lord, sana pinabiyaan lang dito sa Binapol kasi natatakot kung makalabas. Sabi ko, baka mapatay ko lang kasama. Sabi ko, Lord, talagang kalooban mo makalabas na mga. Kaya ko, Panginoon, bigyan mo ko ng mga taong nakakasama dahil gusto kong patuloy na maglingkod ng ako sa iyo. Pinalaya ko ng Panginoon September 28, 1998. Ang una ko nakasama, nanay ko pa rin. Nanay ko pa rin ang sumundo sa akin, nagsama ko ng mami ko. Ang mami ko na-share ako ng unang balita ng kaligtasan. Mother ko po, na-born again ang nanay ko. Masiko ng mami ko sa gawain ng Panginoon. Nag-share ang mami ko. Alam mo yung church namin, wala rin ang tao. Doon na nanay ko, nag-aayos na silya, nag-iinis ng malapit. Si Dennis Padilla, minsan buo po yun si Dennis. Nanay ni Dennis sa nanay ko, magkapatid ko. Ah, okay. Na-share ng mami ko lahat ng kapatid niya, nandala niya sa Panginoon. Dennis pa. Ako naman ay isang beses tinawagan ko dati ko, nag-taping siya ng Home Alone the Release. Dati, sabi ko, anong oras na break time ko dyan? Sabi ko, dati ko, alas 7. Bakit? Sabi niya, dito ka ako tayo maghahaponan. Sabi tayo maghahaponan. Sabi niya, hindi pwede. Ang dami-daming kinukunan sa akin dito. Tatawagan kita mamaya, sabi ng tatay ko, pinatay ko. Alam niyo, wala pang 5 minuto eh. Rumiri nga cellphone ko. Nakita ko po dati ko. Asaan ka? Dati Jade Valley Restaurant, nasa Timog ako dati, malapit ako sa inyo sa ABS. Nagulat ako alam sa pagtatay ko, sige, antay mo, darating ako. Hindi ko pwede expect yung kasi ang dati ko, huwag lang kami magtampo sa kanya, oo lang ng oo yun eh. Nung nagulat ko ako, inakalapit ako ng katabi ko. Brad, Daddy mo ayun nasa pinto. Nakita ko daddy ko sa pintuan ng Jade Valley Restaurant. Naka-all white. Puti-puti, pati sombrero. Tinatawag ako ng daddy ko, pero galit siya, sabi niya. Paglakad ko, sabi ng daddy ko, ano ba ito, Junior? Sabi mo, maghahapunan tayo. O, dad, maghahapunan. Ano nga ito? Kasi alam niyo, mga kapatid, 5,000 po ang tao sa gawain. Ganun karami ang tao. At tungo po ng tatay ko sa unahan. Ang talaga pong may programa ng buhay natin ng Panginoon Diyos ko. Alam niyo kung bakit? Pagkukulang tatay ko sa unahan, may yung babae pumanik sa
message yung babae at Noy Mike. Ngayon po, matidinig natin magpototoo si Brother Norby Jr. Di pumanik na ako. When I was sharing my testimony, nakita ko at tatay ko ito sa unan, iyak ang dati ko. Dahil lang pagkin mo ako'y nasangkot sa isang kaso. Kasi nung mangyari yung sunog na yun, nagkasama po kami ng dati ko sa bahay niya. Birthday ko ng unang apo babae na Norby Day. Kaya alam ng tatay ko, wala akong kinalaman sa kaso ito. Iyak na iyak ang dati ko. Hindi siya nahiya sa maraming tao. Alam mo, tumayo ang tatay ko, tumakbo sa akin sa unahan. Niyakap ako ng dati ko at nadinig ko sinabi niya, anak, sabi niya, isama mo na lahat ang kapatid mo dito. At doon sa gawain ng mga kapatid, kitang-kita ko po ang dati ko. Dalawang kamay ko nakataas sa tatay ko. Tinanggap ko niya ang Panginoon Diyos. Amen. The Lord. Totoo ang promise ng Lord sa Acts chapter 16 verse 31. Sumampalataya kayo kay maliligtas na kayang inusang bayan. After my father, sunod-sunod na po mga kapatid ko, si Sally, si Freddy, si Edgar, si Ronnie, lahat po sila kumilala at tumanggap po sa Panginoon Diyos. Salamat sa Lord. Naniniwala ba kayo mahal kayo ng Diyos? Amen. Sa inyo po mga kalagayan ngayon, huwag kayo malungkot, ganun talaga. Pero pag kayo, binigay nyo ang pagtitiwala sa Diyos, iaangat kayo ng Panginoon sa buhay niyo, maniwala ka. Hindi kayo manatiling ganyan. Tutulungan kayo ng Panginoon Diyos. Amen? Amen. Amen? Amen. Magpe-pray